dear beloved, Boss Mike Cervera. So, eto na mga kababayan ko, bistado. Oo, etong si Sabit Singson. Oo, nako mga kababayan ko. Nagbabayad daw di umano ng mga relihista mula ng Mindanao. Mula sa Mindanao, papuntang Maynila, para sa binabalak na naman na kaguluhan. Grabe, no, mga kababayan ko, no? May binabalak na naman kaguluhan itong grupo at kulto ni Duterte. Siguro, mga kababayan, si Chavit, sakristan dyan eh, no? Grabe, no? Grabe, mga kababayan, no? Sakristan yung ganong katanda. Mga kababayan ko, bistado yan. At saka, mga kababayan, eto pa, bukas ay inaasahan, ng mga chismosong katulad natin ang panibago na ng mga press con nung matandang yon. Kilala nyo naman siguro kung sino yung matanda na tinutukoy ko, walang iba kundi si Chavit Singson. Grabe, no? Matindi talaga. Oo. At ito, naku, nagkatotoo na Secretary Herbosa, Benenga ni Tulfo, mga anomalyan, nilantad na. Matagal na natin itong sinasabi, Jewel, di ba? Na etong patabaing baboy na si Herbosa, matagal nang maraming anomalya. Lagi nga nating sinasabi na etong si Herbosa na to, Secretary ng Department of Justice, matagal na, di ba? Matagal nang pasaway at nakakasira sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko, bakit parang nauuna tayo? Tama ba mga kababayan? Tama ba? Oo, Ronald Recasa, yan, shoutout sa'yo. Pang-lima mo na yan. Anyway, shoutout muna natin itong ating mga kaibigan, Jing Martin, Jewel, Elena Capistrano, Ronald, Evangeline Camilosa, syempre, Junjun Castro, nandiyan na rin si Joby Negrillo, at si Alicia Duran, Attorney Empo, Joey Salvaboro, Flory Cristobal, Heidi Pantino, sino pa? Elena Capistrano uli, si Maratis Musni, nandiyan na si Viola, si Rosario, nandiyan na rin si Lucy, si Perold Ray, at si My Pets Habis, Ken Kulitz, at si Gigi ko, nandiyan na. Sa inyo pong lahat, mga kababayan ko, alam nyo naman malabo mata ko. At shoutout po sa inyong lahat, yun na lang ang masasabi ko. So eto na, umpisan na natin ito mga kababayan para hindi tayo masyadong gabahin. Kasi mga kababayan, meron pa akong isang tatalakayin, huwag nyo sanang pagsawaan, abangan nyo sana. Nako, nilantad na mga kababayan, mamaya tatalakayin ko. Mamaya, setong si Martin Romualdez, pinakakasuhan na po talaga. Nako, malupit. Ayan, sa mga naghahanap ng ebidensya tulad ng natutulog, na si Jojo Chavez tsaka si Jayjay Sales, wag na kayong manood mamaya. Masasaktan lang kayo sa tatalakayin natin, ha? Wag nyo nang panoorin yun. Sigurado na meron na daw mabigat na ebidensya laban dito sa dating napakataba. Laban dito sa nabundat na sa pagnanakaw sa Kongreso. Meron na tayong ebidensya. Ibig kong sabihin, mga kababayan, dagdag ebidensya. Laban daw dito sa dating napakataba. Paano napakatakaw ng pera? At ngayon, mga kababayan, nangayayat na. Paano pinoproblema ngayon yung ninakaw niya?
Di ba mga kababayan? Dati sobrang taba. Oo, daming ninanakaw eh. Tapos ngayon, pareha sila ng partner niya na si Saldico, nangayayat sila ng husto. Pinoproblema naman nila ngayon yung ninakaw nila. Sakit. Ang sakit sa ulo, no, mga kababayan ko. Pero ngayon po, oo, magkasya muna tayo dito sa sa mga balita na ito. Oo, nagkatotoo na Secretary Herbosa Binenga ni Tulfo, mga anomalya nilantad na. Sabi rito, mga kababayan ko. Eto na! Eto na ba yan? Eto na, mga kababayan ko. Pasok! Ni veteran columnist Ramon Tulfo ang pamumuno ni Secretary Ted Herbosa sa ahensya na aniya ay mas inuuna umano ang personal na interes kaysa serbisyo publiko. Sa kanyang personal Facebook page, inilahad ni Tulfo ang umano'y iba't ibang reklamong administratibo at kriminal na isinampal laban kay Herbosa sa Office of the Ombudsman. Kabilang dito ang hiling na investigasyon sa umano'y 1.29 billion pesos na hindi pa naliliquidate na pondo na inilagay sa UNICEF para sa procurement ng bakuna at gamot. Tapos tinengga lang, di ba? Mga kababayan, late na sila. Mga kababayan ko, mid pa ng 2025, tinatalakay na natin si Herbosa. Tama ba, mga kababayan ko? Late 2025, tinatalakay na natin si Herbosa na napakawalang yan. Sobrang bait kasi ni Pangulo, mga kababayan ko, ha? Paano ngayon ito? Di ba? Nagkatotoo na yung mga sinasabi natin na yung iba nagagalit pa nga. Sabi nila, di ba sekretary yan ni Presidente? Bakit mo binabanatan? Pagka-sekretary ba ni Presidente, di na pwedeng banatan? Ganon? Ganon ba yon? Hindi na natin pwedeng i-expose, sabihin yung ating nararamdaman? Di ba nga ang bilin ni Manong Bongbong sa atin, bantayan dahil nag-iisa lang siya. Bantayan ang kanyang gabinete, ang kanyang mga ahensya ng gobyerno, ang kanyang administrasyon, kung sino-sino, ang mga walang iya. Kaya kailangan natin ibunyag. Hindi naman po pwedeng hindi naman po pwedeng lahat na lang personal nating sasabihin sa kanya. Hindi ba pwede dito na lang? Di ba? Yan po mga kababayan ko ang hindi po naiintindihan ng mga marami. Akala nila mga kababayan na porke appointee ni Pangulo, porke kinuha ni Pangulo na bilang gabinete, kakampi na. Tandaan nyo mga kababayan, nagbabago ang tao kapag ka nakakahawak ng malaking kwarta. Tama ba? Tama ba? Sabi ni Enteng Butute, Batute, ayaw mo na kay Martin? Kailan pa? Diba? Kailan ba natin ginusto si Martin? Diba? Mga kababayan ko? Kapag nakakakita na ng kwarta, nagbabago na. Kahit pa yung amo, mga kababayan ko, abay susuwagin na. Ipapahamak nila yung kanilang boss na si Manong Bongbong dahil sa kwarta. Sino ba yan? Unang-una, hindi pa nag-uumpisa ang gobyerno ni Manong Bongbong. Kakaupo pa lang, ibig kong sabihin, sa Malacanang, di ba inunahan na ni Vic Rodriguez? Abay, marami ng issue. Agad-agad. Sino? Si Vic Rodriguez. Kasunod niyan mga kababayan, eto na nga. Etong mga tao na mga nandiyan, na mga naluklok na mga grabe din ang pagnanakaw, yan nga yung sinasabi natin na hindi nababantayan lahat ni Manong Bongbong. Yung National Printing Office. Yung nagngangalang RJ, kita nyo, anong ginawa? Mga kababayan ni Porky na bisto yung kanyang pagnanakaw, yung kanyang pangungulimbat. Ayun, mga kababayan, inunahan na. 'Di ba? Wala na, inunahan na ho. Alam na alam nga yan nung nabanggit nga natin ni Cesar Chavez.
Di ba? Oh, tanong nyo kay Cesar Chavez, alam niya yung pagnanakaw niyan. Oh, pero mga kababayan ko, dito na nga. Oh, natandaan nyo ba yung ating tinalakay? Noon na ginamit pa ni Herbosa ang Rotary Club. O kasi ho mga kababayan ko, parte po ko niyan, Rotarian po ako. Ano po? Pero mga kababayan, yung paggamit niya sa Rotary Club, ano po? Hindi po katanggap-tanggap yan. Oo. Hindi katanggap-tanggap na gamitin mo pati Rotary para lang sa pagnanakaw mong Nako! Mapapamura na naman ako pero buti na lang napigilan ko. Oo mga kababayan ko, sana masanay na tayo ng hindi nagmumura at naipapahayag natin yung nararamdaman natin at yung punto natin para ho dito sa mga opinion natin sa mga walang yanto. Di ba? Tama mga kababayan ko? Oh. Alam mo, ikaw mag-subscribe ka nga, Enteng Batute. Bagong-bago ka lang dito eh. Tapos, binabanatan mo kagad si Martin, pwede bang mamaya na? Mamaya pa ako babanat eh. Inuunahan mo ko eh. Pwede ba? Pwede. Yoko na magmura. No, talay! Binanggit din ni Tulfo ang paggamit ng pondo ng gobyerno para sa personal na publicity ng kalihim. Ginit ni Tulfo na mahalaga na maayos ang pamumuno sa DOH dahil nakasalalay dito ang kalusugan at kaunlaran ng bansa. Late na rin naman ito si Tulfo. Kung noon sinamahan mo ko. Diba? Kung noon sinamahan ako neto, di sana mas malakas tayo. Oo, hindi bale ako nasasama sa'yo. Di ba mga kababayan ko? So eto na ho, mga kababayan ko. Balikan natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito nga pagbubulgar at pangbebenga ni Ramon Tulfo dito kay Secretary Herbosa. Oo, sabi nga nila, huli man ang magaling na ihahabol din. Di ba? Adictus Rex. Tama ba? Eto na. Oo. Sabi rito ni Romeo Simagala. Oo. Okay, Mike, makikinig na lang ako sa content mo. Yan! Oo. Wala naman tayong pinipili rito. DDS ka man, Martinico ka man, loyalista ka man, dilawan ka man, pinklawan ka man, okay lang ho kayo riyan. Oo, 'di ba? Makinig, gusto nyo makisali sa talakayan, pwede naman. Kaya lang mga kababayan ko, sana naman kapag kayo meron kayong abante na politiko, sana yung mga naayon sa konteksto ng tinatalakay natin. Hindi ho yung kung ano-ano yung mga sinasabi nyo dyan. Diba? Kasi pagka ganun hindi ko na mapipigilan yung sa sarili ko na tawagin kayong mga bobot mangmang. Diba? Welcome kayong lahat. Maniwala kayo. Sana naman kapag nagkomento kayo dyan, yung bang matututo sana ako sa inyo. Hindi yung babanat kagad kayo ng mga bangag, babanat kayo ng adik, babanat kayo ng kung ano-ano, bayaran, tambaluslos. Kapag kaganon yung mga komento nyo dyan, nagkamali kayo ng channel na pinuntahan. Di ba? Tama ba? Elena Capistrano? Dwayne Bales, Tama ba? Nagkakamali sila, Marites Musni, nang pinuntahan Michelle Reyes. Diba? Dito handa naman kami, mga kababayan, na tumanggap ng mga opinion ninyo. Huwag yung mga magkano bayad sa'yo. Diba? Mahal ang bayad sa'yo ni Tambaluslos. Putik na yan, Huwag ganon. Iabante nyo lahat ng gusto ninyo. Welcome ho kayo. Mabuti naman akong tao Sa totoo lang. Minsan sumasama lang tayo
sa paningin ng ilan kasi kinokontra natin yung mga walang kakwenta-kwenta ninyo na mga sinasabi. Di ba? Parang si Attorney Claire, di ba? Sa paningin ng ilang mga DDS, napakasama ni Attorney Claire. Pero mga kababayan ko, masisisi nyo ba kung ang mga binibintang at pinaparatang mga kababayan ay yung bang hindi mo alam kung saan nila hinugot? Oo, baka naman sa Venezuela. Oh, eto na. Bigyan natin ng reaksyon. Oh, at hintayin ninyo. Eto, tulad ng ito sinasabi ko. Oh, yan, si Auntie Claire. Tignan nyo ho mukha netong matandang to. Ha? Abay, kinakarma na ho. Kita nyo yung bunganga, nagkakagalis na. Ayan ho. Nagkakagalis na ho yung bunganga netong matanda na to. Nakikita nyo ba yan sa may bandang kaliwa sa screen? O, tignan nyo ho. Ang tawag sa amin yan, galis bunganga. Di ba? Oh, mamaya tatalakayin natin yan. Oh, binabanatan ba naman si Auntie Claire? Oo. At dinadamay pa si Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya benggahin natin yan. Ano? Sabay-sabay natin benggahin yan. Pero dito muna tayo sa pasabog ni Montulfo. Ni veteran columnist Ramon Tulfo ang pamumuno ni Health Secretary Ted Herbosa sa ahensya na aniyay Kita nyo, no? Dapat ako binabalita nyo eh. Diba? Kasi mga kababayan ko, si Ted Herbosa, matagal na natin binabanatan at tinutulig sa sinasabi natin yung mga bagay-bagay na mga nababalitaan natin na hindi ho nakakatulong sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una po dyan mga kababayan, yung pagbabayad niya sa World Health Organization ng daan-daang milyon na hindi naman po nagbebenepisyo ang mamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Kung hindi po, siya lang po yun. Ito pong si matabang-matabang si Herbosa. Nagets po ninyo, mga kababayan ko. Isipin po ninyo. Ang kanyang binabayad sa WHO o World Health Organization ay nagbabayad ho ng 150 million kada taon. So kung meron pa hong natitirang 3 taon ng Pangulong Bongbong, yan po ay nagkakahalaga ng 450 million para lang po sa titulo na matawag siya ng presidente diyan sa World Health Organization. Diba? Oh, ngayon, mga kababayan ko, sabi rito ni Ernesto Villanueva, mamaya, antayin mo yung tugon ko dyan, yung 50 million, abangan mo, paalala mo, Ngayon, mga kababayan ko, eto, mga kababayan ko. Ano ang pakinabang ng taong bayan dyan sa pagbabayad natin ng napakalaki, 450 million, 450 million. Kulang-kulang kalahating bilyon, mga kababayan ko, ang binayad ng Department of Health. Galing po yan sa pondo, sa buwis ng mamamayang Pilipino. Ang nagbayad po niyan ay ang Department of Health sa pamumuno po ng matabang si Secretary Herbosa. Ngayon, mga kababayan ko, para sa sarili niya lang yon, hindi nga ho para sa atin, hindi ho para sa bansa, kundi para sa sarili niya. Magkaroon ng titulo na naging World Health President siya. Kita nyo ho, may benepisyo ba tayo doon? Walay. Nagastusan ba tayo doon? Oo. Nalagasan ba ang pondo ng bayan? Oo. Diba? Mga kababayan ko, diba? Uy, Ayaning, kamusta ka na? Ngayon lang kita nakita. Ang tagal-tagal mo nawala. Isa ka ba sa mga nagtampo dahil dahil pinabalik ko si Meme Pebbles at saka yung isang mataba?
Oo. Huwag nyo lang isipin yun. Basta tayo magkakakampi. Tuloy! Mas inuuna umano ang personal na interes Mm. kaysa serbisyo publiko. Kita nyo? Mas inuuna daw ang pansariling interes kaysa serbisyo publiko. Matagal na matagal ko nang sinasabi yan nung nakaraang taon pa yan. Nagkakatotoo ba yung sinasabi ko, Jason Permin? Ha? Nagkakatao ba, Alicia Duran, Viola? Kayo na matatagal na, ikaw, Elena Capistrano. Di ba matagal ko na sinasabi yan? Ang tagal-tagal ko na. Oo, na etong serbosa talaga, pang sariling interest niya lang. Yung kanyang ginagawa, hindi para sa Pilipino. Di ba? Sabi ni Chris Castillo, i-content mo idol yung ginaso kay Chavit sa Narbacan. Galit na galit ang kay Chavit ang mga taga Narbaqueño. Oo. Mamaya. Mamaya. Tuloy. Sa kanyang personal Facebook page, Ah. nilahad din Ako, ayan na. Sa kanyang personal Facebook page, inilahad yung mga anomalya daw ni Secretary Herbosa, mga kababayan. Ito. sa kanyang personal Wealth lies in the health of its people. Naku, dami, Facebook page. Ah. Inilahad ni Tulfo ang umano'y iba't ibang reklamong administratibo at Nako, iba't ibang reklamong administratibo. kriminal na isinampal laban kay Herbosa sa Office of the Ombudsman. Oh. Bilang dito ang hiling na investigasyon sa umano'y 1.29 billion pesos Grabe, mga kababayan ko, hindi pa naliliquidate na pondo na inilipat sa UNICEF Oh. para sa procurement ng bakuna at gamot. Di ba sinabi ko na nga yan, tapos hindi naman nga yan naipamahagi na maayos sa mga kababayan natin kasi nga ibinaon, inabot ng expiration. Tuloy. Binanggit din ni Tulfo ang paggamit ng pondo ng gobyerno para sa personal na publicity ng kalihim. Kita nyo? Ginamit ang pondo ginamit ni Herbosa ang pondo ng gobyerno para sa publicity niya. Kasama na nga yun yung sinasabi natin na etong programa sa isang mainstream media para i-promote yung sarili niya. Kasama na dyan yung pagiging presidente niya ng WHO. Kita nyo tayong Pilipino mga nagbabayad ng kanyang media mileage, tayo pa rin yun. Pera pa rin natin ang binabayad doon. Sa pagiging presidente sa WHO, World Health Organization, at sa marami pang bagay. Sukdulan mga kababayan, pati beauty pageant, abay ginawa niyan. Kapal ng mukha, makapal talaga mukha niyang hayop na Di naman siguro mura yung hayop dahil mukha naman talagang hayop si Herbosa. Mga kababayan, mukhang mistisong hippopotamus. Giniti Tulfo na mahalaga na maayos ang pamumuno sa DOH dahil nakasalalay dito ang kalusugan at kaunlaran ng bansa. Totoo naman po mga kababayan ko. Ako sang-ayon naman dyan. Mga kababayan ko, mahalaga ang magiging papel ng isang mamumuno diyan po sa Department of Health. Dahil diyan po nakasalalay ang kalusugan, ang kaligtasan sa mga iba't ibang klase ng sakit. Ano po, mga kababayan ko, na dapat tinututukan ng maigi ng ahensya. Sapagkat ngayon, mga kababayan ko, napakaraming mga reklamo tayong mga naririnig dyan. Ano na bang taon ngayon? 2026 na. Mga kababayan, uso pa rin ang mga nawawalang mga sanggol. Uso pa rin ang nakawan ng mga sanggol sa mga ospital, sa mga pampublikong ospital na kung saan nasasakop po, mga kababayan, ng Department of Health. Mga hinayupak na yan. Diba? So ngayon, mga kababayan ko, eto pa, ang matindi. Bukod sa ginagamit ang kwarta ng taong bayan para sa pansarili nilang pagpapasikat,
Abay mga kababayan ko, yung iba ninanakaw pa ng mga yan. Ang tindi, no, mga kababayan ko, ang tindi. Sabi ni Brenda Borton, no, I'm confused. Hindi to replay. Hindi to replay, oo. Alam nyo mga kababayan, bilang parte tayo ng Bengador, mga kababayan, pangatawanan natin na tayo totoong galit sa mga magnanakaw. Walang sisinuhin. Oo. Walang dapat makakaligtas. Kahit sino ka pa, kahit anak ka pa ng mga Marcos. Ganoon. Tama? Alam nyo mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, ang pagiging tapat sa ating mga sinasabi, pagiging tapat sa ating mga ginagawang pagsasalita sa harap ng maraming tao, yan po ay napakahalaga. Kung ang mangyayari ay para bang mala DDS tayo, mga kababayan, tingin ko mga kababayan, oo, kapag ka kamag-anak, kapag kapinsan, malamang baka yung dila ko na rin, yung pinanghuhugas ko sa mga puwet niyan. Hindi po tayo ganon. Oo, pasensya na kayo. Hindi tayo ganon mga kababayan. Kapag ka mali, mali. Pagka tama, tama! Ngayon, kung ayaw nyo ng ganong pananaw ko, mga kababayan, ano pang silbi ng pagpapaliwanag natin dito? Wala na ho tayong pagkakaiba sa mga DDS. Ano? Our beloved Boss Mike Cervera.